Isa na namang not so healthy dish para sa aking mga itlugan. Good morning! Siyempre dahil sa Bawis Life ng pamilya ay unahin ko na ipapakita sa inyo ang niluto kong sabaw. At ang mga gantong pagkain nga ay dapat minsan lang talagang kinakain. Unang-una nakaka-high blood at pangalawa nakakabutas ng bulsa at chas. Dahil nga napakamahal ng hipon na to, mahal talaga ang kilo nitong hipon na to, kaya kalahating kilo lang ang nabili ko. At syempre, kaya kaunti lang din dahil bawal naman talaga si Papa B. Kahit naman ako bawal, pero masarap eh. At sa kalahating kilo nga na to, ay hatiin ko pa to para dalawang recipe ang magawa ko. Dahil unang-una nga, hindi pwede magluto ng marami dahil baka masobrahan tayo. Malalaki na nga itong hipon na to, tamang-tama na talaga sa magantong recipe. Meron siyang 16 pieces sa kalahating kilo. Ngayon, ang una kong lulutuin ay itong 8 pieces lamang. Siyempre, sasabawan ko. Simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang ang timpla nito, pero napakasarap talaga ng sabaw nito. Manamis-namis, lalo na fresh yung hipon na nabili ko. At pangalawa, wala akong stock na gulay dito, pero marami akong kamatis. Kaya ito, magsasabaw na lang ako nitong hipon na maraming kamatis. Simpleng-simple lang ang timpla nito, salt and pepper, tapos maraming kamatis at syempre lemon. Pipigaan natin ng lemon para may konting asin. At ang aking mga maliliit na itlogan nga ay hindi kumakain ito mga gantong pagkain tulad ng hipon. Basta yung mga squid, hindi sila kumakain ng mga seafood, kaya kailangan ko magluto ng isda. Kaya ito, meron din ako nabiling bangus. Hinarinate ko lang siya sa toyo at saka paminta. Tapos, minarinate ko ng mga 30 minutes. Tapos, ipiprito ko na. Napakasarap na yan. At dahil bangus nga itong niluluto, kaya oras na naman para makipaglaban. At ayan nga, natatalsikan na nga ako ng bangus. Ang sabi nga nila, na kapag nagpiprito ko daw at natatalsikan ka, ibig sabihin ay maldita ka. Chas! O, diba, napakatapang ng bangus na to. Hindi siguro niya alam na maldita ako. Chas! At ayan nga pala, habang nagluluto ako sa loob, ay pinalabas ko na si Bonso at si Kuya Kulot dito sa labas para dito na muna sila maglaro. O, di ba, napaka-multitasking ng ina. Nagluluto habang nagbabantay ng bata sa labas. O, di ba, baka may tumakbo sa kalsada yan, patay ako sa tatay niyan.